Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you are with us today, and we hope that you'll join us in our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Bago po tayo magsimula sa ating gawain, sama-sama po muna tayo magbasa ng salita ng Diyos sapagkat ang umagang nasisimulan ng salita ng Diyos ay nagiging smooth ang flow ng ating araw. Kaya basahin natin ang mga salita ng Diyos sa mga Kawikaan, chapter 9. Gumawa na ng tahanan itong karunungan na itinayo niya sa 7 patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin, ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ngayon ay lumapit, sa mga mangmang ay ganito ang sinambit. Halikayo't inyong kainin ang pagkain ko, at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay, at ang landas ng unawa ang tahakin at daanan. Ang pumupuna sa mapangutya ay nagaani ng pagdusta. Ang nagtutuwid sa masamay nagkakamit ng alipusta. Punahin mo ang pangungutya at magagalit pa sa iyo, ngunit payuhan mo ang matalino at iibigin ka nito. Matalino'y turuan mo at lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang. Ngunit ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Ang nakakatulad nitong taong mangmang, babaeng magaslaw at walang kahihiyan, lagi siyang naroon sa pinto ng kanyang bahay o sa lantad na bahagi ng lansangan nitong bayan. Bawat taong nagdaraan na kanyang masulyapan ay pilit na tatawagin at kanyang aanyayahan. Lapit dito kayong lahat na kulang sa kaalaman. Kanya namang sinasabi sa mga mangmang. Tubig na ninakaw ay ubod ng tamis. Tinapay na nakaw, masarap na lapis. Hindi alam ng biktimang wakas ninyo ay kamatayan. At lahat ng pumasok doon naroon na sa libingan. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo para pasimulan po natin ang gawain ng pagpupuri sa Panginoon Diyos. Puri ng Panginoon, tayo po ay bubustura po sa gawain ng pagpupuri sa ating Panginoon Diyos. Dalangin namin, mag-abay po kayo, O Diyos, sa aming mga buhay, sa aming araw-araw na mananampalataya at paglaban sa buhay na ito. Tayo po ay umangit sa Panginoon.
bigyan pa ng patuloy na hindi nga, Panginoon, dahil Lord God, alam namin na nariyan ka palagi sa amin tabi, Panginoon. At salamat, Lord, sa aming mga hininga, sa aming mga buhay, sa aming mga anak buhay, Lord God, at sa aming mga mahal sa buhay. Salamat nga po, Panginoon, sa umagang ito, Lord God, dahil, Lord God, hindi aksidente na dinala ng Panginoon. Kaya ang aming pong dalangin sa umagang ito ay samahan mo kami, Panginoon. Umagitna ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan at ikaw ang aming makita, Panginoon. Salamat po at patuloy namin dalangin, Panginoon, ang magdadalang mensahe, Panginoon, ang aming pastoranina, Lord God, patuloy mo ako siyang ingatan at alam namin, Panginoon, at hindi higit sa'yo, Panginoon, kung ano ang kanyang mga karanasan at mga sakit, Panginoon, na naranasan sa mga nagdaang araw, Panginoon. Kaya patuloy namin dalangin, Panginoon, sa kanilang lahat, Panginoon, ang aming Pastor Asin, Pastor Diego, Panginoon, patuloy na kalakasan, Panginoon, at katalinuhan na lang nanggaling sa iyo, Panginoon. Salamat po sa umagang ito, Lord God, at patuloy din namin dalangin, Panginoon, Lord, ano man ang aming nagawang kasalanan, Panginoon, maging ito man ay sa isip, sa salita o sa gawa, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, dahil Lord, kami ay tao lang, Panginoon. At patuloy din namin dalangin, Panginoon, ng Lord God, na aming mga kapatira na wala pa, Panginoon. Patuloy mo kami ibalala sa kanila na ang oras at araw na ito, Panginoon, ay para lamang sa iyo, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, yung Lord God, ang aming mga pabibigay, Panginoon, sa umagang ito. Ikaw rin po ang magturo, Panginoon, kung paano kami magbibigay ng naayon sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat po at sa mga mangunguna, Panginoon, sa aming Pastor Diego na nagtititara na, Panginoon, nagsusonglit pa, Panginoon, patuloy nga po na ikaw ang manguna sa kanyang buhay, Panginoon. Salamat po ng marami, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan po, pwedeng pakikamayan nga po. Appear, bigyan niyo ng appear yung inyong katabi. Ayan po, mabuti po ang Panginoon. Amen po. Tunay na tapat po ang ating Panginoon. Sabi po sa John 3:16, For God so loved the world, na binigyan niya po ang kanyang kaisa-isang anak. Sino mang sumampalataya sa Kanya ay mabigyan ng buhay po na walang hanggan. Kaya ngayong umagang ito, tayo po ay aawit ng papuri sa Panginoon. Awitin po natin, God so loved. Let's sing, come all you weary. Come all you weary, come all you thirsty, come to the well that never runs dry.
Awitin po natin, Deep Cries Out.
Salamat po sa iyong bugtong at kahit sa isang anak, Panginoon, na ibinako sa krus ng Kalbaryo at nabuhay muli, Panginoon. Salamat po, Lord God, that we are favored, that we are redeemed, Panginoon, that we are blessed, Panginoon. Sa pangalan mo, Panginoon, lagi, O Diyos, kami magtitiwala. Salamat, O Diyos, sa dakilang pag-ibig, Panginoon, na aming natanggap, Panginoon. Hallelujah. Dakilain ka, Panginoon. Dakilain patuloy ang pangalan mo, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Patuloy niyo po kaming samahan sa aming pagpapatuloy na gawain sa araw na ito. Maluwalhati ang pangalan mo. Ito po ang aming handog papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Wala. Tayo pwede na ako sa ating pagbibigay. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord Jesus, Panginoon, kami po ay patuloy na papasalamat sa inyo, Father God, sa araw na ito na muli ay nagkaroon sa amin upang kami ay makapanambahan, Panginoon, sa inyo. Maraming salamat sa napakagandang panahon, Father God, na pinagkaroon nyo upang patuloy ang pagpapasalamat namin sa inyo, Father God. Lord, maraming salamat sa patuloy na biyaya na pinagkakaloob niyo sa aming Panginoon. Lahat ng ito ay nanggagaling lamang sa inyo, Father God. Hindi namin malalampasan o mapagtatagumpayan ang bawat pagsubok na kinakaharap namin kundi dahil sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Father God, sa mga blessings, Panginoon. Maliit man o malaki, Father God,
As lahat ng ito ay nanggagaling lamang sa inyo, Panginoon. Ikaw at ikaw lamang nakakaalam ng aming mga pangangailangan, Father God. Lord, maraming salamat sa mga pinagkalooban ng mga trabaho, Panginoon, mga prayers granted na pinagkaloob mo sa amin, Father God, upang kami ay trabaho, Panginoon, mag-provide kami sa aming mga pamilya, Father God. Lord, maraming salamat sa mga patuloy na nag-aantay, Panginoon, patuloy na naniniwala na darating ang araw ay pagkakaloob mo sa kanila ang trabahong matagal nilang hinahangad, Panginoon. Trabahong walang pasok na Sabado o Linggo, Father God, upang walang hadlang hindi sila makapagpapuri at makapagpasalamat sa inyo, Father God. Lord, maraming salamat sa mga kapatiran namin, Panginoon, sa araw na ito na magbibigay, Father God, naway kung paano mo kami tinuruan, Panginoon, na magantay para sa tamang trabaho, Panginoon, naway ganun mo rin kami turuan, Father God, na magbigay sa iyo na bukal sa aming puso at isipan, Father God, na tanging nararapat lamang para sa iyo, Panginoon. And Lord, we praise sa mga kapatiran pa namin, Panginoon, na patuloy na naghahanap ng trabaho, Father God, ng kabuhayan. Lord, patuloy na ikaw ang provide sa kanila sa mga panahon hindi pa sila nakakapaghanap ng trabaho, Panginoon. Patuloy na turuan mo sila na mag-antay, Panginoon, at maniwala na darating ang araw ay pagkakaloob mo sa inyo, Panginoon. And Lord, we pray sa mga pagbibigay, Father God, na may magamit pa ito, Panginoon, sa bahay-sambahan na ito, Father God, sa kalalagupan ng aming bahay-sambahan, Panginoon, na sa ganun ay mas marami pa kami kaluluwa, Father God, na maabot, Father God, magamit pa sa iba't ibang bagay, Panginoon, sa building ng aming church, Father God. And Lord, we thank you, Panginoon, sa mga patuloy na ginagamit mo, Father God, sa bahay-sambahan na ito, sa mga nagbibigay, Panginoon, naway mas intense mo pa sila, Father God, tingin pa sa kanilang tithes na ibinibigay sa inyo, Panginoon. Lord, tanging sa iyo nga lang po nararapat ang mga pasasalamat at papuri, Panginoon, na may maluwalhati ka namin sa araw na ito, Father God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Good morning po sa lahat. At natutuwa ako, kanina, pagpasok ko ay may bago rin. And
thankful ako na I was able na nakapagbakasyon. Almost a month din, ano. Kasi after ng Christmas celebration natin, nung gabi na yun, nung hapon, ay diretso na ako umuwi sa Nueva Ecija. And then, after noon, Sunday, nag-preach ako sa Pangasinan because I was invited sa anniversary doon. Then, umuwi na rin kami sa Caloocan. So, doon po ako nagbakasyon. And nung third Sunday, at saka ako na uwi dito sa Taguig. So, and during my vacation, nagkasakit ako. Kung kailan ako napahinga, no? Tsaka pa ako nagkasakit. And then, just last Sunday, ayan, iba na naman yung naging, nahawa yata ako kay Brother Jude. So, salamat sa Panginoon sa umaga nito. Thank you kay, nalimutan ko na naman yung pangalan. Salamat sa ating initiative, na meron tayong bagong pump with Darwin. Si Ding lagi ang naaalala ko kasi, si Ding, So, thank you, Darwin, for taking the initiative and the youth as well and everyone. Na-appreciate ko yung ayos ngayon ng church. So, purihin ang Panginoon. So, sige po, tayo muna ay manalangin. Dakilang Diyos, nagagalak ang aming puso sa iyong banal na harapan. Truly, you are alive and napakabuti mo, napakatapat mo sa amin for having this new year for us. Truly, Lord, na kung ano yung mga ginawa mo ng mga previous years, ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya alam ko ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako ay fresh every morning. At dito kami nag-a-anchor ng aming faith, Panginoon. Kaya salamat. Salamat sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo yung mga salita sa panagbagong preaching series namin na Love Always Wins. Ikaw po, Lord, ang magpala nito for the second week ng aming message na bibigay mo. Lord, hayaan mo po na ang mga salita ay maging pagpapala sa bawat isa sa amin. Kung ito man ay correction, challenge, encouragement, affirmation, O Lord God. The way you said it, O Lord, hayaan mo po na mag-respond kami dito ayon sa iyong banal na kalooban. Hindi kami narito for our own sake, but for your own glory, Panginoon. Salamat po sa iyo, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, muli ay Happy New Year. Ngayon ko pa lang kayo babatiin ng Happy New Year. So, nasa second week na po tayo ng ating February preaching series na Love Always Wins. And last Sunday, the message was about love that overcomes. Na talagang wala na pong hihigit pa na yung walang stronger, but only God's love is stronger than every trial and unbreakable by any circumstances. Nakita ko yung mga songs kanina. Talagang pag sinabi ng Lord sa kanan, kanan tayo. Pag sinabi ng Lord sa left tayo. There's no middle way. O ano sinabi ng Lord. Kaya kahit na yung lugar na path na yun ay somewhat rugged, yung mga broken ang dadaanan, dahil kasama natin ng Diyos, we will overcome. So alam natin na hindi rin simple, maraming mga kapatiran na may karamdaman, may mga challenges sa buhay, pero nagpapatuloy sa Panginoon. So, kaya sabi ko nga ay walang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. And nakaka-challenge pa nga na ngayon ay na-update ako tungkol kay Ate Imenyang. So, alam naman natin nakikiraan lang tayo sa mundong ibabaw na ito. So, let me begin the message this morning sa isang simpleng kwento na lahat tayo ay marahil ay ating nararanasan, isipin niyo po na sa inyong bahay ay nagkaroon ng brownout. So, di ba pag brownout, existing pa rin yung ilaw, tama? May electric fan pa rin,
may television pa din, may aircon pa rin, may cellphone, etc. Ibig sabihin, kumpleto ang gamit. But that thing is brown out. Pero dahil walang kuryente, lahat na yan ay walang silbi. Walang function, tama ba? So, kahit gaano kaganda yung mga gadget, ilaw, pero dahil hindi ito, dahil walang source, patay yung source, madilim pa rin ang lahat. O walang function pa rin ang lahat. Kahit na napakamahal ng cellphone, pag lobat, patay ito. Hindi ito mag-function. Useless, ibig sabihin, useless ito. Ganito rin minsan yung buhay natin. Pwede tayong active sa church. Gifted. Nandiyan yung mga talento. Meron din position. Maaaring you're one of the leaders. Marunong ka sa Biblia. Faithful ka sa attendance. Pero, kapag nawala ang pag-ibig, may brown out sa puso mo. May ginagawa tayo, pero walang init. May sinasabi tayo, pero walang buhay. May serbisyo, pero walang pagmamahal. Kaya si Paul, doon sa ating passage ngayong umaga sa 1 Corinthians 13, parang sinasabi niya dito, church, pwede kang maraming gawin. Pwede kang maraming ginagawa, pero kung walang love, madilim pa rin. That's why today, pag-uusapan natin yung isang katotohanan, truth hurts, right? But unless you speak the truth in love, hindi rin siya magiging functional. So ngayon, ito yung pag-uusapan natin para sa ating lahat ito. Maging bata ka, may edad ka na, may pamilya ka na, o isa kang kabataan. Pag-uusapan natin yung love that never fails. Ito yung message natin ngayong umaga. Hindi love na pakiramdam lang. Siyempre, pagka may pakiramdam yung love, right? Lalo na, yun na in love. Okay. Hindi love na salita lang. Kundi love na nagtitiis, nagbibigay, nagre-reflect ng puso ng Diyos. Ang tanong ngayon ay simple lang. Hindi lang, ano ang ginagawa ko para sa Diyos? Hindi lang yun ang tanong. Kung ano yung ginagawa natin para sa Diyos, kundi may love ba, may pag-ibig ba sa ginagawa ko? So, let's open our Bibles in 1 Corinthians 13, 1-8. And let God teach us today what kind of love that never fails. Okay. English ang nilagay ko dyan. Kung may Biblia kayo sa Tagalog, sundan nyo na lamang po, doon nyo basahin. Okay? So, 1 Corinthians 13, 1-8, sabi diyan, if I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor, and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no records of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. But where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be still. Where there is knowledge, it will pass away. So today, Paul reminds us of this truth.
never fails because it comes from God. It endures through difficulty, gives sacrificially, and reflects the heart of Christ. So, ito'y tatalakayin natin ngayong umaga. So, let's begin with the first lesson. Paul teaches the Corinthian believers that love is greater than gifts and abilities. Ayan. Love is greater than gifts and abilities. Shocking truth po ito, no? Dito po sa verse 2. Ang sabi niya, if I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains but have not love, I am nothing. Diba? Yung gift of prophecy, something yan. You can fathom all mysteries and knowledge. Meron kang pananampalataya na kayang i-move ang mountains. Pero kung walang pagmamahal o pag-ibig, I am nothing. So, pansinin po natin, hindi sinabi ni Paul na less effective. Na kung wala kang love ay less effective. O hindi rin sinabi needs improvement. Ang sabi niya, I am nothing. And that's not an insult to us. But that's a spiritual diagnosis. Sa totoo lang, it's not really an easy thing. And how long we have been a Christian. Pero sometimes, we need to, kailangan na, the truth of God must confront us. Kailangan tayong confront ng Panginoon. Kasi sometimes, over-familiar na tayo sa word. Over-familiar na tayo sa isa't isa, kaya sometimes tagless, that's kind. So, ito yung reality, ano? Yung when ability replaces love, yung galing mo, yun na lang nangingibabaw, nawawala na yung pagmamahal. Sa totoong buhay, madaling sukatin ang gifts, right? Magaling kang magturo, mahusay mag-preach, malakas mag-preach. Magaling kumanta, ang sipag maglingkod, mahusay kang leader. Pero, mahirap sukatin yung love. Kaya minsan, ang napapansin natin ay ang picture, di na natin napapansin na napaka-effective mo, magaling ka pero harsh ka. Ayun. Talented ka pero unapproachable ka. Anointed pero arrogante, mayabang. Faith-filled pero unforgiving. Posible ba yun? Pero makikita natin, may impact ka sa harapan ng tao, pero behind, meron kang something na hindi okay. At dito, sinasabi ni Pablo sa atin, gifts can impress people, but only love pleases God. So why we exist? Not to glorify, not to please people, but to please God in our lives. Amen? Kaya very dangerous po ito kasi gifts can hide broken character. Napaka-importante. Kaya nga, yung tinatawag na tip of the iceberg, makikita lang natin yung tip ng iceberg. Pero doon sa ilalim, yun yung main thing. And that is the character. So, malaking bagay yon. So, pwede ka kasi na gumagamit ka ng Biblia, pero hindi nakikita ang Biblia sa buhay mo. Maaaring nagpe-pray ka para sa iba, pero hindi ka mapagpatawad. Andiyan yung ministry publicly, pero privately, you are cold.
So that's why Jesus gives a sobering warning to us sa Matthew 7:22 to 23. Sabi niya, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Then I will tell them plainly, I never knew you. Hindi kita kilala. At ito'y nakakatakot po, mga kapatid. Because these people did ministry on the first place. Meron silang ginagawa. They had activity, they had the authority, and outcomes. Pero no intimacy with God. Kaya nga, spiritual activity does not automatically mean spiritual intimacy. Huwag po natin itong ipaghahawigin, ano? Spiritual activity does not automatically mean spiritual intimacy. You can know about God, work for God, talk about God, and still not walk with God. Kaya minsan thinking natin, churchy tayo, pero nawawala sa isip natin, tandaan natin, sa pagdating natin sa kalangitan, kasi sa Lord kasi magsusulit tayong lahat. Pagdating doon, mahahayag ang lahat ng bagay. Yun, very busy tayo sa kingdom, but not with the King. So, tingnan natin yung day-to-day examples. Let's bring this closer. Sa church, may worship leader na magaling, pero hindi marunong makinig. Ano ibig sabihin? Pasaway. May leader na organized, pero walang compassion. May servant na consistent, pero bitter ang puso. How about in the family? Provider ka, pero emotionally absent ka. You're not in the circle of your family. Responsible ka, pero hindi ka affectionate. Pwede pala yun, ano? Faithful ka sa church, pero hindi ka gentle sa bahay. Eh, hindi ba? Kahit saan ka pumunta, dapat kita yung Christianity. Ayan. Ang bait mo sa labas, hindi ka mabait sa bahay. Pwede pala yun, ano? Mga nanay, mga anak niyo ba? Kumusta? Okay. In relationships, paano? Tama ka lagi, pero wala nang relationship. Ito yung mga legalistic. May prinsipyo ka, pero walang grace. No. I've been in the church for a long, long time, more than half of my years. Nasa loob ako ng Christianity community, ng Christian community. Minsan may lalapit pa sa akin, Pastora, bakit hindi mo yun dinidisiplina? Kaya, may mga ganun, ano? Hirap maging pastor talaga, ano? Sa'yo lahat ibabato. Hindi talaga simple. Para bang si Jesus, dinala sa harapan ni Jesus yung babaeng prostitute, ano? Naalala niyo yun? Na ang dapat sa kanya ay batuhin. Tapos, bakit daw si Jesus nakikikain sa sinners, sa table of sinners? So, ano ang sabi ni Jesus sa kanila? Okay, ang sinumang walang kasalanan, kumuha ng bato at unang pumukol sa kanya. So, marami rin hinarap si Jesus na ganito. May principle ka, pero walang grace. Kaya nga, sa loob ng church na tayo dapat ang may compassion. Ang church ay ospital, hindi hukuman. So, kaya nga, whenever somebody sin, hindi agad judgment, kundi siya ay i-restore mo. That's the way. May boundaries ka, pero walang mercy. So, we need mercy. Naku, kailangan natin ito. So, Paul is reminding us, you can be right and still be wrong if love is missing. Ayan, madalas ko ito na minimension na hindi lahat ng pwede kang manalo pero talo ka pa rin. Lalo na we're part of the body of Christ. You can be right and still be wrong if love is missing.
So, the principle here is God is not impressed by what we do for Him. If we fail to love like Him, paano ba mag-love like Him? Ayan. Kaya malinaw yung summary ni Paul sa Galatians 5:6. The only thing that counts is faith expressing itself through love. Not faith alone, not gifts alone, not service alone. Faith that expresses itself through love. So, kung yung pananampalataya mo, hindi ka ginagawa nito na mas maging pasensyoso, mas mabait, mas forgiving, more humble, more compassionate, something is wrong. Hindi sa gift mo, something is wrong with your heart. Ang hirap pumalansi minsan, case-to-case basis ang mga na-encounter ko sa mga katulad nito. Minsan sasabihin sa akin ng few leaders ko, ba't daw wala akong kibo? Kasi pag nagsalita ka, hindi ba? Pag nailabas mo na yun, hindi mo na kaya gawin. So, control your tongue. Di ba yun nasabi? Mas magsalita ka, ay mas makinig ka kaysa? Kasi hindi mo nakita pa yung buong picture. So, you have to weigh everything. Ang sabi nga sa Proverbs, minsan napagkakabalang matalino, yung tahimik na tao. Kasi, pag nagsalita ka, at salita ka ng salita, makikita yung out of the abundance of the heart. Tama ba? Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So, kaya napakahalaga, no? Napakahalaga yung laman ng ating puso. So, imagine ito, receiving a beautifully wrapped na gift. Nandiyan sa picture. Ganda, no? May ribbon. Ganda ng design ng wrapper. Mukhang mamahalin. Ito. Kaya excited ka pag nakatanggap ka ng gift na katulad niyan. Pagbukas mo, wala palang laman. Maganda sa labas, pero empty sa loob. Ayun. Last Christmas fellowship natin, dahil nag-aapura ako, wala na akong halos may nag-aabot sa akin ng mga gift. Alam niyo, binuksan ko na lang yung pagdating. So, syempre, may ibang nakarap, may iba't iba na klase. And di ba may exchange gift tayo? Naalala niyo yun? Worth 350, Worth 350 na magagamit daw. Kaso, hindi ko sila pinagbubuksan. Nagbakasyon ako, bago ako umuwi, sabi ko sa pamangkin ko, mag-grocery tayo kasi hirap na si Ate Aileen punta ng supermarket. So, namili ako, sabon, lahat ng basic commodities. Pagdating ko sa bahay, sabi niya, bakit ka bumili ng mga sabon? Ang dami-dami mong dalang sabon galing ng GHQ, ng Katuparan. Hindi ko alam kung sino yung naka-exchange ko, hindi ko na ma-recall Binuksan pala niya yung aking mga bit-bit. May tatlong, yung parang SARP, mayroon ding popcorn. Ayun. Sabi ko, wow, napawawa ko kasi di ba yung mga basic commodities. So, titingnan mo, hindi maganda yung pagkakarap niya kasi parang lang, pero napaka-useful. Magagamit na gamit ito. Ayun. So, kaya nga, yan po yung itsura ng gift na without love. Yung maganda pero wala naman pala sa loob. So, impressive packaging, pero disappointing substance kasi wala itong laman sa loob. So, kaya nga, in application of this, let's ask the right questions. Hindi to condemn, but to correct. Remember, we're not here to condemn, but to correct. We all need corrections.
Are my gifts building people or just building my ego? Why are you doing that gifts? Building people or building my ego? Kasi manatetest ito eh. Hindi ka na-appreciate sa paglilingkod mo na yon. So, mafe-feel sa puso ito. Lalo na yung mga bago sa ministry, lagi gusto nilang na-appreciate. Ayun. When I speak truth, do I speak it with grace? Do I speak it with grace? Dahil nga over-familiar tayo, minsan din na tayo nagiging gracious. Taklesa na tayo, no? Yung demand mo. Hindi mo alam kung na-hurt mo na itong tao. Okay, when I serve, do people feel loved or pressured? May mga tao ko na sometimes biglang magtatanong yan, Pastora, may preaching series na ba tayo? Sabi ko, sorry, wala pa eh. Pastora, kailangan na yan sa sa yung ba tawag doon? Yung gumagawa ng mga poster. Sabi ko, pero hindi nga na kung ano yung pinagdaraanan mo, parang hindi ka responsible na parang gano'n yung dating mo, Kaya natatawa lang ako pag mga gano'n. Tapos, ditong nagbakasyon ako, work from home ang ginawa ko. Hindi ako talaga nagbakasyon, nag-change lang ako na location. Pero tumarabaho ako ng todo-todo kasi 2026 planning. So, when I lead, do people grow or shrink? Another one. Mga kapatid, handling people is not easy. Handling people. Sabi ko sa mga nagtatangka na maglingkod, ayan, tanong ko sa kanila, ready ba kayong masaktan? Ready ba kayo na ma-misinterpret? Ready ba kayo na gawing trapo? It's no longer you, but God. Ayun. Kaya, bawat isa sa atin, whether we like it or not, we will offend from time to time each other. Pero how you react, how you respond, is another thing. Pag nasaktan ka, bye-bye. Bahala kayo dyan. So, kaya minsan hindi tayo lumalago sa ating buhay Kristyanismo kasi hindi natin ina-apply yung advice ng salita ng Panginoon. Sabi ko nga sa iba kong leaders, kung ako lang ay mamon, matagal na akong umalis sa SBC. Pero hindi sila kasi ang reason ba't ako naroon. Because of the call of God. Ayun, napakadami. Dahil ba hindi ka ang sweldo mo forever living? At may nag-offer sa'yo ng mas malaki, pupunta ka ba doon? Those are something na talagang nga napakahalaga. Kaya when I look at you, nakikita ko yung faithfulness ng marami dito until now narito kayo. So, through thick and thin. So, kaya nga, napaka-importante mga kapatid, itong message natin ngayon. Love never fails. Love that never fails. So, because maturity is not measured by how much you can do, but by how well you love while doing it. Napakahalaga nun. Kaya huwag natin sa puwera yung pagmamahal. Kasi love makes the world go round. Sabi, kung wala lahat, kahit ibigay mo man yung buhay mo, kung wala kang pag-ibig, you're nothing. So, if love is greater than gifts, then love must be more than words, feelings, or good intentions.
The question now becomes, how do we recognize genuine love in real life? At hindi tayo iniwanan ni Paul dito. He shows us that real love always costs something. And that brings us to our next truth. So the point number 2 is love is proven through sacrifice. So, 1 John 3:16, John 15:13, Ephesians 5:2. After Paul tells us that love is greater than gifts, the next question is obvious. Ano talagang itsura ng totoong pag-ibig? Salamat at hindi tayo iniwan ng Biblia sa haka-haka o opinion. The Bible defines love not by feelings but by the cross. 1 John 3:16 sabi niya, this is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us. And we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Nung first encounter ko sa salita ng Diyos na ito, bago pa lang akong Kristiyano, ang dami kong tanong sa salita ng Diyos, sa Lord. Habang nagbabasa ako ng salita ng Diyos, pumapasok ang marami kong tanong sa Panginoon. Yung sabi na, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Lord, paano kitang mamahalin? Hindi naman kita nakikita. Mga tanong ko ito. And then one day, I encountered John chapter 8. Baka lalaman natin na mahal natin ng Lord ko. Sumusunod tayo sa Kanya. So may ebidensya. Kung mahal natin ng Lord, sumusunod tayo sa Kanya. Ngayon, paano natin malalaman kung anong pag-ibig? Eto, Jesus Christ laid down His life for us. And we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Parang ang hirap yata nito, no? Hindi po sinabi dito, this is how we feel love. Kasi we are subjected sa ating, we are subject sa mga feelings. Ang sabi dito, this is how we know love. Ano po ibig sabihin nun? Love is not primarily something you feel. Mag-asawa, nung humarap kayo sa dambana, very much in love. Siyempre, kaya nga kayo nagpakasal. Pero pagkaraan ng mga ilang araw, you don't feel love. Worst enemy nyo ang husband and wife nyo. Naranasan nyo ba yun? Ano? Gusto nyo nang maghiwalay? Ano yan? Feelings. That's something you feel. Love is something you do, even when it costs you. We understand love because Jesus laid down His life. Kaya sabi sa John 15:13, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. So, paano yun? Alam nyo, hindi talaga simpleng maging pastor eh. Kaya lang talagang call ng Lord ang aking pinaninindigan sa aking buhay eh. And I'm 63 going 64 na, and with all the physical infirmities that I have, parang is the right time na the right thing to do is mag-resign ka na. Pero syempre, my master is the Lord. I'm asking Him, praying for Him. So, how long will I be? Baka ganun yung minsan mga tanong ko sa Panginoon. Very sharp pa yung mind ko, pero physically, it's not really easy. It's not really easy. So, pero makikita natin na hindi kasi yung gusto mo. Kasi nung nag-full-time ako sa Lord, 1991 eh. Pero I was in the ministry na even before that. 1983, natagapin ko ang Panginoon sa life ko. And since then, engaged na ako sa mga different ministry.
Until tawagin ako sa full-time 1991, June 1991. So, ilang taon na rin pala ako, nasa full-time ministry. And hindi siya popular. Pero dahil ang Panginoon ang inuuhan mo, it's heaven. No regret. Amen? No regret. Kaya salamat talaga sa Panginoon. Hindi pa nga ako dumating sa bleeding eh. Pero si Jesus dumating sa cross. Kinalay niya ang kanyang buhay sa atin. Kaya hindi sinabi ni Jesus, greater love is strong emotion. No. Greater love is loyalty in good times. No. You must be loyal at all times. Greater love is compatibility. No. Marami incompatibility sa ministry. Greater love is self-giving sacrifice. Ephesians 5:2, Christ loved us and gave Himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. Hindi lang basta nagmahal si Jesus, He gave Himself up. Kaya nga, love always gives. Love always gives. Love always pours out. Love always costs something. I felt humbled. Doon ako madalas na hinahabol ng Lord. There are people here, mga byuda na sila. Alam ko wala rin silang anything. Pero every time na may birthday ka, Christmas, they have something for you. Very appreciative ako sa mga ganong moves. Although, basically talaga, hindi ako material-oriented person. Pero the act, the move, really touches my heart. Ayun. Kasi when you love, it costs something from you. So, sa totoong buhay, love is not always Instagrammable. Alam nyo, nakuha ko itong word na ito, tinignan ko, bakit niya sinabi ito? Kasi, di ba, marami tayong Instagram. Meron ba kayo Instagram? Ano yung nilalagay mo sa Instagram? More picture na magaganda? Tama ba? Doon pala, ibig sabihin pala ng Instagrammable, visually attractive or photo-worthy. Yun pala ibig sabihin nun. Kaya sabi mo, very catchy yung word na yun, So, most of the time, love looks ordinary, hidden, and inconvenient. Dahil ako ay nag-aaral sa Biblia noong mga pasimulang panahon ko, wala na akong work, nag-resign na ako sa bangko. Ang tinatanggap ko na allowance sa church every week is 50 pesos. Kulang pa para sa visitation ko at sa Bible study na pinupuntahan ko. Kaya basically, naglalakad lang ako noon. Nag-aaral ako dito sa Visayas Avenue sa Quezon City. Alam niyo, mayroong mag-asawa na nagtitinda ng candies at mayroong isang nanay nagtitinda ng na medyo yung mata niya ay malabo, nagtitinda ng mga itlog. Mayroong ginawang alkansya, yung nagtitinda ng itlog, nung mapuno na, binigay sa akin para suporta sa pag-aaral ko. Yung mag-asawa naman gumagawa ng mga candies, kapatid yun ni Sister Minda Bundok. Silang dalawa, 20 pesos every week. Kasi weekly yung pasok ko sa Hosanna Bible College. Alam nyo, kaya hindi ko makakalimutan na ang Lord lahat ang nag-orchestrate ng bagay na yun. Nakaraos po ako na mayroon akong pamasahe, meron akong tinatanggap na allowance na 20. Walang support ang church sa akin that time. Pero the Lord has His way how He supported me. Kaya nga, I have this principle, I freely give, I freely receive, I freely give. Kaya sa akin, it's not a matter of concern kung may allowance ako o wala. Sanay ako na mag-minister
na hindi after the money. Kaya sabi ko nga, malapit na akong mag-retire siguro, hindi ko alam kung paano. Pero ang alam ko lang, I have started with nothing, but the Lord have got me through. So, kaya mga kapatid, most of the time, love looks ordinary, hidden and inconvenient. So, hindi ko makakalimutan yung ganong move ng mga taong ito. So, love looks like pagod ka na, pero makikinig ka pa rin. Ang pastor, minsan 24 hours, may madaling araw, magre-ring yung phone ko. Pastor, nagising ka po. Life and death. Ibig sabihin yun. May karapatan kang magalit, pero pipiliin mo magpatawad. Walang nakakaalam ng ginagawa mo. Kahit walang nakakaalam, gagawin mo pa rin. Hindi ka appreciated, pero okay lang, tuloy ka pa rin. Love that never fails is rarely, oftentimes not dramatic, but always costly. Kaya nga, ano ang principle natin dito? Love that never fails is love that gives itself away. If love costs nothing, it is probably not love. Kaya, whenever you ask something, act in love. Anything that doesn't require sacrifice, ano yun? Convenience, love. Oh, conveniente. For the sake of convenience. Conditional love. Okay lang. Hanggang dito lang ito. Hanggang araw lang na ito yan. Transactional love. Kung mahal kita, mahal mo rin ako. Parang may lang pag-uusap. So that's not biblical love actually. That's self-love wearing a Christian label. So, tingnan niyo po, mga anak, tingnan niyo yung pagmamahal ng iyong magulang. Pag may sakit ang anak, tingnan niyo yung mga magulang, lalo na si nanay. Hindi siya gising buong gabi dahil masaya siya. Walang tulog si nanay, ano? Gising buong gabi dahil masaya siya. Hindi dahil komportable, hindi dahil may palakpak. Gising siya dahil mahal niya ang anak niya. Pagod? Oo, pagod ang nanay. Sa makapon trabaho sa bahay. Masakit ang katawan? Oo. May choice bang hindi? Meron. Pwede niya hindi gawin yun. Pero pinili niya ang sacrifice na ito na alagaan ka niya. And that's love. Hindi palaging masaya, pero palaging faithful. Yung mga tatay, hindi rin simple yung hanap buhay na ginagawa nila just to see na mayroong provision sa loob ng tahanan. So, kaya nga, nawa nga ay pagka kayong mga naririto ngayon, nagkatrabaho, alalahanin nyo lagi ang magulang nyo. So, again, tingnan natin ito sa araw-araw na buhay. Sa pamilya, love is choosing patience kahit paulit-ulit. Pag tumanda ang nanay, ang kulit na raw ni nanay. Ayaw ng nagger na nanay. Ayun. Alam niyo, yung nanay ko, dumating siya sa dementia. Hindi na niya kilala ang marami, pero ako kilala niya. Kasi ako ang bunso sa babae. Kaya, makulit na yung nanay nung mga panahon na yun. Yung panganay naming ate na siya nag-aalaga, alam niyo ba, ate ang tawag din niya. Kasi ate ang tawag namin, yun na rin tawag niya. So, pag gano'n na ang magulang, paano na tinatrato? So, love is choosing patience kahit paulit-ulit. Love is staying faithful kahit walang kapalit. Love is presence. Yung presensya mo, not just provision. So, sa church, paano? Love is serving kahit walang position. Kahit wala kayong position sa church, just serve. Love is staying kahit may misunderstanding. Meron lang misunderstanding, hindi na ma-attend ng church. Love is correcting with gentleness, not pride. Alam niyo, kahit na minsan sila ang mali,
Dahil sinabi ng Lord na mapalad ang tagapagpayapa. Gawin natin yung alam natin makakabuo sa katawan ni Kristo. Sa mga relationships, love is listening when you want to talk. Mas mainam manahimik ka, makinig ka na lang. Love is forgiving when you want revenge. Love is staying kind when it's easier to walk away. So, ngayon, tanong nga natin mga sarili, sino yung mahirap mahalin ngayon sa buhay nyo? Anyone, in your thoughts, in your mind, sino ang mahirap mahalin ngayon? Ano ang hinihingi ng love sa akin ngayon? Bigyan mo siya ng time. Yung mag-pride mo, dapat mong ibaba. Yung comfort, let go. Forgiveness. Am I loving when it costs me? Or only when it benefits me? So many questions in life, pero ito talaga that will confront us. Because real love is not proven in easy seasons. It is proven when it demands something from you. So, kaya nga here's the honest question na kailangan natin talagang tanawin. Paano ko magagawa ito araw-araw? Saan ko kukunin ang lakas para magmahal kapag ubos na ako? Alam nyo, yung sister ko, Sister Irene, kaya sila nariyan dahil sa akin, dahil na kailangan ko ng kasama, lalo na ngayon at my situation. Araw-araw yan, dinanag ako, ano? Kasi nga, parang sabi ko, uy, hindi mo ako anak ha, hindi kita nanay. Kasi may mga ginagawa daw ako na ayaw ko daw tumayo, may mga gano'n dinanag ako. So sa araw-araw, sabi ko nga sa kanya, ay nako, hindi tayo pwedeng magsama sa pagtanda natin. Lagi mo akong inanag. Parang nanay ko nga. Parang nanay ko. Tsaka ayaw ko rin talaga siyang ma-burden masyado sa akin. Kasi nagiging burden na niya ako, mas matanda yun sa akin. Kaya sabi ko sa kanya, palalayain na kita. Malapit na tayo umalis dito. So, mga kapatid, talagang every day, whether we like it or not, we will be confronted. Kasi buhay pa tayo. In relationship tayo. Kahit saan tayo pumunta. Hindi natin ito maya-avoid. Pero tandaan po natin na talaga kailangan natin pong tanawin bilang mga anak ng Diyos ay dapat natin tanawin. Kasi tingnan niyo po ito. Ito yung final truth. Human love runs out. But there is a love that never does. And that brings us to our final truth. And that is love reflects the nature of God. This is the very reason why we need this. Ayan. Di ba? Love is greater than gifts and that love is proven through sacrifice. May isang tanong na natitira ngayon. Saan talaga nagagaling ang ganitong klaseng pag-ibig? Kasi, naturally, hindi natural sa atin ang ganitong klaseng pag-ibig. Masyado tayo transactional, sa totoo lang. What benefit us, doon tayo. Kaya, natural sa atin na mapagod, magmahal, natural sa atin magtanim ng sama ng loob, natural sa atin sumuko. Magmahal lang kapag mahal din tayo. Pero ang Biblia ay nagpapakita sa atin that is something deeper. Ito yung source. Love has a source. 1 John 4:7-8. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Whoever loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. So, sabi nito ni John, hindi po niya sinabi na God teaches love, God promotes love, God expects love. But He says, God is love. Love is not just something God does. Hindi lang, yung pag-ibig ay hindi mga ginagawa lang ng Diyos. Kundi sinabi nito, love is who God is. So, kapag ang buhay natin ay puno ng galit, ng pride, ng bitterness, ng indifference, ang issue ay hindi personality. Ang issue ay connection. Because when God is present,
love is present. Paano dito tayo i-reach? How this love reaches us? Paano tayo ni-reach ng love na ito? Romans 5:5, sabi niya, God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Mga kapatid, napakahalaga ng passage na ito. Sabi niya, poured, hindi patak. Ibinuhos, hindi kaunti, hindi sapat lang. It's an overflow. It's an overflow. So, God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Kaya nga, when God is present, love is present. Ano po ibig sabihin nito? Hindi natin na-manufacture ang love. We do not force love. We do not fake love. We reflect what God has already poured into us. Sa atin na yung love. Kasi andito ang Holy Spirit sa atin. Ano lang ang kailangan natin gawin? Let love. Magmahal tayo. Let us love. We love not to become godly, but because God already lives in us. So, hindi tayo nagmamahal para patunayan na Kristiyano tayo. Nagmamahal tayo dahil naroon na si Kristo, Jesus sa atin. Kaya nga, Christian love is not performance, but it is evidence. Kaya makikita po natin talaga ito, no? Because God is love, lahat ng kanyang mga anak rin ay umiibig. Ang sino bang hindi umiibig, hindi nakakakilala sa Diyos. May illustration po ako rito, yung buwan, yung moon and stars. Isipin niyo yung buwan. Ang buwan ay maliwanag sa gabi, pero hindi dahil may sarili itong ilaw. Saan siya kumukuha ng ilaw? Sa sun. Yung ilaw, it only reflects the sun, yung moon. Kapag wala ang araw, madilim ang buwan. Ganon din ang Kristiyanong buhay. We don't produce love, we only reflect God. When we stay close to Him, love shines. When we drift away, love grows cold. Subukan nyo. Pag magalit kayo, close ba kayo kay Jesus? Pag galit kayo, ano ang sinasabi ng isip nyo at ng dila nyo? Pero dito muna yan eh. Ano? Pag galit kayo, may curse, very sharp ang mga words. Ibig sabihin, love grows cold. Pero, when you are close to Him, even meron sa iyong nagsasalita ng pangit, hindi ka nagpa-fight back. So, love shines. This means, kung irritable ka palagi, check mo ang connection mo kay Jesus. Kung mabilis kang mapuno ng galit, yung reactant, check your intimacy with God. Kung hirap kang magpatawad, check the source, not the person. Because love is not sustained by effort. Love is sustained by abiding. So, ano ibig sabihin ng abiding? Stay connected with God. Stay connected to God to stay filled with love. And let the Holy Spirit shape your responses, not your emotions. So, to conclude the message this morning, let me end with a simple story, May isang church leader na sobrang active. Present sa lahat. Serving niya. Non-stop. Pero slowly, may mga napansin na ang mga tao sa kanya. Lagi na lang siyang harsh magsalita.
Ang dali niyang magalit, mainit ang ulo. Hanggang isang araw, someone asked him this, kamusta ka talaga? At ito yung sagot niya. Sabi niya, honestly, pagod na ako. Nauubusan na ako. So, that means, nandun po yung sinasabi na burnout. Dumarating po tayo dyan. Ako, I experienced that. Pagka gano'n na yung aking mga, reactan, yung tendency mo, nag-slow down na ako. The problem was not service. Kasi nga, adal ka lagi. The problem was source. He was doing many things for God, but he stopped being with God. And when the source dries up, love dries up. So, mga kapatid, listen to this. Ang sabi ng 1 Corinthians 13:8, love never fails. Love never fails. That because people are faithful, but because God is faithful. Hindi humito ang pagmamahal ng Panginoon. Hindi ito bumigo. Katulad ng message ngayong umaga sa 1 Corinthians 13, gifts will fade. Mawawala yan. Platforms will change. Titles will end. Seasons will pass. But love remains. Because God remains. May song actually na pinapaalala ko sa akin yan. Your love never gives up on me. Tama ba? No? Para may ganoon na lyrics. God's love remains. When love leads, faith endures. Relationship heal. Homes are restored. The world sees Jesus. Kung ang pag-ibig ang namumuna. So, my challenge this morning for us to meditate. Why not examine your heart? We can ask God honestly, Lord, where have I been active? Very active ako dito, but unloving. Unloving. Examine your heart. Next, practice sacrificial love. Although parang ang hirap gawin, pero you can choose. Choose one intentional act of costly love this week. How? Forgive someone. Serve quietly, even di ka na notice. Give generously. Stay kind when it hurts. Daigin mo ng mabuti ang masama, sabi ng Romans 12. Third, reflect Christ daily. Why not? Let us pray this every morning. Lord, fill me again today. Help me love like you. Help me love like you. Kaya today, let's make a decision. Measure maturity by love, not activity. Choose love over pride. Choose love over convenience. Choose love even when it costs you something. Amen. Sabi ng sa John, makikilala tayo talaga kay Kristo kung tayo ay nagmamahalan. Kung nagmamahal ka, love begets love. Right? Kaya, ang love lang ang pwedeng lumusaw sa matigas na puso. Love begets love. So, can we declare this together as church? I invite everyone na sabihin ito. Okay, nandiyan yan, ano? Okay, can we say it? Ayan, yan nasa bandang baba.
Okay, 1, 2, 3. Let's speak it with sincerity. Okay? 1, 2, 3, go. Lord, I choose love because you first loved me. And I will keep loving because your love never fails. Amen. Purihin po ang Panginoon. And sa totoo lang, ito talaga, di ba? Ano sabi ni lahat ay lilipas. Pero mag-i-stay. Anong sabi doon sa Corinthian pa rin siya? Love never fails. Punuin talaga natin ng pag-ibig at pagmamahal ng ating puso. Especially una sa lahat sa Diyos, then sa ating kapwa. Di ba yun naman yung Ten Commandments naging 2 na lang ngayon. Una, mahalin natin ang Panginoon. Pangalawa, mahalin natin ang ating kapwa. Kasama sa ating kapwa, yung lahat ng hindi tayo. Family, friends, kapitbahay, kaaway, lahat. So, ayun. So, bago po tayo magwakas sa panalangin ngayong umaga, ay may magaganap na bloodletting sa kasalukuyan mamaya, mga 12. Kung sino ang gusto na, lalo na mga lalaki, good ito sa inyo, nare-replenish daw ang blood. This is good. So, another ay ang PGL. I heard ang hindi pa nakakadalo ng PGL. Si Francis is willing. Then, Darwin. This is on March 31. Tuesday start doon hanggang Friday. So, sino pa ang hindi nakakadalo ng PGL na willing? Ayan. Baka gusto na ni Isabel. Titingnan ko, kasi 6 lang po ang ibinigay. Pag hindi nila kinrap ito, i-grab ko dito. Darwin, do you want? Ha? Try mo. Okay. Sige. Kasi ngayon walang response sa taas eh. Then, if not, ay manghihingi ako ng snacks sa iba pang kasamahan. Okay. Then, another one, may magaganap na EG. Pastor Diego, paki-ask Esther. Siya kasi head noon. Alam ko ay first quarter, hindi ko ma-recall o nagbago. Kasi nasa planning ng scheduling kami ngayon. So, ngayon, and for all the leaders, I wait for my call. At magkakaroon po tayo na kahit online meeting lang para sa ating darating na family camp. At kasi nasa ano na tayo ngayon, February, and that is June. So, sige po, patuloy-tuloy lang yung inyong mga pagsisave. Looking forward to that para makapag-prepare na po tayo para dyan. Okay, so that's all for now. Then, pwede po ba tumayo ang lahat at tayo po magbabakas sa panalangin? Ipanalangin po natin si Ate Minya and hoping na makadalaw po mas madalas kay Ate Minya. Pastora Asid, ito po ang invitation ko, siguro ay magkukall na lang ako kina Ate Minya. From time to time ay talagang kailangan i-visit na si Ate Minya din para to encourage siya. Okay, sige. Okay. So, anything more? Hindi po tayo pong lahat ay manalangin. Salamat dakilang Diyos sa pagmamahal na pinur out mo sa amin sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Lahat po kami ay kapos. Lahat po kami ay guilty.
ng ganitong klase ng pagmamahal. Many times, nasa conditional stage kami, very transactional. Pero salamat sa reminder na isalita ngayong umaga na dahil naroon ka sa amin, we have this kind of love para ito po yung mag-operate sa amin. Kaya, help us, Lord God, to choose love every day. Even the way we discuss, talk with each other, even in the midst of misunderstanding. Holy Spirit, remind us how to speak with love. At dito makikita ng mundo na kami nga ay talagang sayo dahil sa pag-ibig na nananalaytay sa aming buhay mula sa iyo, aming Panginoong Jesus. Kaya dalangin po namin sa umagang ito ang iyong salita na maging tagapagbantay namin sa aming buhay. Whether we speak or not, let love reign in our heart, Lord God. And sa oras po na ito, amin po yung nire-remember sa panalangin si Ate Minya. Nililingid sa iyo ang kanyang kalagayan physically. Hayaan mo po, Lord God, ng iba na presensya ang lagi niyang maranasan ang pag-ibig mo, Panginoon, pag-ibig ng pamilya, pag-ibig ng iyong iglesia ay maranasan niya, Panginoon. Sa po namin siya pinagkakatiwala. Ikaw po ang may bigay ng buhay. Ikaw din po ang babawi nito. Nasa iyong tamang panahon ang aming mga buhay. Nakasalalay ito sa iyo. Walang makapagsasabi na yung malakas kami. Minsan yun na palang panahon na kukunin mo kami. Even sa gitna ng karamdaman, buhay pa rin kami, Panginoon. Kaya it's all grace. It's all your mercy. Lord, pagpalain mo ang bawat pamilya ng CTTP Katuparan. Maranasan ng bawat isa ang iyong pagpapala na ipinangako in all areas ng aming buhay. Maayos na samahan sa loob ng tahanan. Maayos na hanap buhay na sapat more than enough sa pangangailangan ng bawat isa. Kalakasan na matupad ang iyong kalooban, masunod ang iyong kalooban. At kung may mga misunderstanding, Lord God, in the midst, O Lord, may we take the humility to really reconcile and forgive each other of those offenses, Lord God. Ito ang sinabi mo, kung di kami magpapatawad, hindi mo rin kami patatawarin. Kaya salamat sa iyong mga salita na patuloy na siya nagpapaalala sa amin. Mga anak mo kami, Panginoon, mga alagad mo kami. At nais namin matupad ang iyong kalooban, hindi ang aming kalooban. Kaya even as we depart from this place, hayaan mo na sama-sama po namin tanggapin ang kadakilaan ng iyong pag-ibig, ang biyaya na tagay namin sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo at ang patnubay, gabay, inspirasyon ng Santo Espiritu sa araw-araw namin, lalo na sa buong linggo na naman na ito. Puri ikaw, Diyos, binabalik namin sa iyo ng maingat ang lahat ng papuri, pasasalamat sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Lahat po nagsabi ng Amen. Amen. Magkamayan po tayo sa bawat isa.
Thank you.